pag-usapan nga natin to, no? Actually, meron akong gustong i-share dito sa inyo na video nga po ni Pebbles. Actually, mga 9 minutes video ito, no? Pero ipi-play na lang din po natin to, no? Gusto ko lang pong i-share sa inyo to. I-share lang to sa inyo. Kasi medyo interesting itong mga binabanggit niya eh. Pero malamang baka hindi ko napatulan yung video, no? Sige. Baka patuloy ko lang konti. Kung hindi ko may taste na mag-reaction ako, no? Sige. Sige. Panoorin natin to. Oh! Okay. Kahapon, nung na-receive ko yung info na mangyayaring gulo bukas, na-stress ako sobra. Hindi ko alam kung paano ko siya ipopost or ipapaliwanag kasi kahit i-post ko siya, hindi naman na siguro. So yung sinasabi niya kasing gulo dito, mga kababayan, ito po yung rally po na ginanap kahapon. Na which is sinabi naman po natin, nabuti na lang walang gulo nangyari. May gusto mang gulo. Oo, mga DDS. May gusto mang gulo mga DDS. Pero yung the whole rally naman, medyo okay naman. Eto na. Paano ba nagsimula yung gulo na yan? Bakit ba yan nagsimula? Bakit si Amy ay panig sa mga Duterte? Gayong tayong lahat, ang paniniwala natin na blood is thicker than water. Kung ano may nangyayari na yan, syempre, mas mag-aano pa rin kay Amy yung pagiging kapatid na pinaniwalaan ko hanggang sa bago siya magsalita sa stage ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ko talaga napagtanto na hawak na nila si Amy. Kahit na alam ko naman na si Amy ang pinahawakan ni Duterte sa Northern Luzon ng Pogo. Yung mga Pogo nung panahon. Bali pala si Amy, mga kababayan, lumaki sa farm. Lumaki pala sa farm si Amy. Oo, sige. Ni Digong at hanggang sa naging presidente na si BBM ay hawak ni Amy Marcos. Si Amy Marcos po, bukod sa nakakakuha siya ng Pogo money dahil hawak niya nga ang Northern Luzon Pogo, ay meron din siyang Pogo. Marami siyang Pogo sa Northern Luzon, sa mga buildings, at ang umahawak niyan ay ang kanyang mga anak. Maraming pictures na nagkalat. Ilabas natin yung mga pictures na nagkalat sa susunod. Sige. Na mga Pogo, anong kasama niya, Pogo Honors. Meron pa silang dalawa ni Alice Guo na yung picture nila, isasabihin mo ng... Well, kasi mga kababayan, no, ito yung Pogo po kasi, mga ka-streetwise, no, nung pinapasok po yan ni Digong sa Pilipinas, no, bago makapasok yan sa isang lugar, dumadaan po talaga sa LGU. So ganun yun. No? So, pwede ba yon na ganun ba? So, syempre, ang kailangan, ako naniniwala ako kay Pebbles, no? Pero syempre, para mas lalong paniwalaan siya ng mga tao, kailangan niya ng evidence dito. Well, sabi niya naman, maglalabas naman siya ng evidence. Pero ngayon it makes sense ba na kasama yung mga anak? Tandaan po natin na yung mga anak nga po ni Amy Marcos is LGU din po yan. No, provincial government pa nga yan ng Ilocos Norte. So, ang Pogo po, pag pumasok kayo sa isang lugar, dapat po may basbas po yan o pinayagan ng provincial government at saka ng LGU. Ganun yan dati. Yung mga anak po ni Amy Marcos, LGU po at saka provincial government. Governor ata yung isa, di ba? Oo. Sige. Tuloy. Hindi nila first time nagkita yun, yung sa loob ng kotse. Makikita mo talaga doon na may pinagsamahan na sila. Matagal na sila magkasama. Tapos, ganito kasi yan. Yung alam kong info, ang nakalagay doon is... Mga babae, naalala ko pa pala, oo. Naalala niyo nung nagsalita si PBBM na yung sinabi niya sa sauna niya na ang Pogo ay papatigil na. 2023 ata yun, di ba? Naalala niyo ba yun? Di ba nagpalakpakan lahat ng mga congressman nun? Nagpalakpakan lahat ng mga senador nun? Bukod tanging si Amy Marcos po, hindi po pumalakpak nun.
Plus one nga kung naalala nyo yun, kumalat yun eh. Kumalat yung picture na yun eh. Yung video na yun eh. Di ba? Close sila ni Harry Roque. At ang tawag ni Harry Roque sa kanya ay super ate. So ang ginawa ko ngayon, gusto ko kasi may ebidensya. Dahil nagalit si Harry Roque kay Amy, di ba? Itong nakaraan. Wala daw siya tiwala kay Amy. Tapos tawag sa kanya super ate. So naghanap ako ng ebidensya na, o resibo na tinatawag niyang super ate si Amy. Nakakita ko ngayon. Pero o nga pala, ang pinaka-latest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas Alyansa, abay dalawang nagsabi na sila ay tatakbo bilang independyente. Isa na dyan, si super ate to the president, okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, ayan, di ba? Nakita niyo na, naghanap ako ng resibo na ang tawag sa kanya is super ate. So meron. Magachika talaga sila ni Roque sa Pogo. Magachika si Amy at saka si Roque. Kailan lang sila nagkatampuhan nung pinipilit kasi nila si Amy na magsalita na adik si BBM. Alam ko yan. Time pa lang na binabatikos ko si BBM. Nagagalit si Maharlika noon. Bakit ayaw sabihin ni Amy na bangag at gumagamit si BBM? Yun yung time na nag-uumpisa na si Sara na batikusin si BBM. Yung marami na siyang sinasabi, papapugutan niya ng ulo, yung tapos yung ipatatapon yung bangkay ni Fem sa WPS, tapos hindi man lang tayo makarinig ng reaksyon from Amy, di ba? Yan kasi talaga yung dahilan. Magkakasama po silang lahat sa Pogo. At eto ang aking report dyan. Saka ko na ilalabas sa inyo yung talaga pang mga iba pang reports na may kinalaman sila sa Pogo at magpartner talaga silang dalawa na tatakbo sa 2028. Dahil mauubos na, magti 10 minutes na naman, kailangan ilabas ko na. Ito yung mga informasyon. Ito. So, ayon sa aking ayon kay Charlie. Together with Harry Roque, Senator Amy has been associated with Pogo ever since. Pogo operator siya in Northern Zone. Chinese Pogo operators used to call her Super Ate. That's why Roque is fondly calling Senator Amy as Super Ate also. Karapatan ni Senator Amy yan kasi yan yung usapan nila ni Duterte at Sara. Part yan ng Sarami 2028 sa Pogo kukuha ng pondo. Tingnan nyo mga kababayan, nakakatakot pala talaga to, no? Pag si Sara pala naging presidente, balik po ang Pogo sa Pilipinas. Balik ang Pogo, malamang ibay na yung pangalan. Pero balik po ang Pogo sa Pilipinas. Kasi malaking pera pala talaga yung kinukuha nila dyan, no? Yung kinukubra nila dyan. Di ba? Saan na ba yun? Ayan, sige. Para sa 2028, tatakbong presidente si Sara at BP si Senator Amy. Kaya kanya ang right sa Pogo as agreed with Duterte and BP Sara. Bukod sa siya ang author ng Pogo Law, Pogo owner din si Senator Amy. Mga anak niya ang nagmamanage ng Pogo Centers. Ano ba yung author ng Pogo Law? Tingnan ko nga kung totoo yun na. Alam ko yung Pogo Law, yung yan 2021 yan eh. Yung pagtax ng Pogo tax 2021. Wait lang, hanapin ko author. Si Cayetano. Wait lang, ito nakalagay dito. Well, si Amy, pero hindi lang si Amy mag-isa. May mga kasama po siya dito. Si Amy, si Pia Cayetano. So sige, hanapin ko, i-research ko to, pero tama yung sinasabi niya. Tama. Dami ang Pogo sa mga business buildings, nagkalat, madami din photos, nagkalat na honor si Senator Amy ng mga Pogo. Senator Amy authored the law that legalized Pogos, and as a result, she has been called a Pogo Queen.
kaya madami siyang hawak na Pogo operators. Meron siya monthly, pati si Sara. Nung sinabi ni BBM na bawal na Pogo without consulting Senator Amy, dahil siya ang author ng Pogo Law at alam ni BBM madaming Pogo si Senator Amy, galit na galit si Senator Amy kay BBM kasi madami siyang new investment sa Pogo. So the truth is, Pogo ang reason kaya sobrang galit ni Senator Amy. Ang sinasabi ko, di ba? Nung binanto ni PBBM yung Pogo nung SONA, nagpalakpakan po lahat. Si Amy hindi siya pumalakpak. Ano yun isa yun sa mga standing ovation ni PBBM nun Di ba? Yung pinaka-last part, sabi ni PBBM, regarding this day, the Pogo is banned. Puta, standing ovation yun. Palakpakan, pati si Rizon Tiberos, na kritiko ni PBBM, pumalakpak, tumayo. Si Amy po, no reaction. Nakaupo lang. Akala ko nung una nainggit lang, yung pala, according to Pebbles, sangkot pala sa Pogo. Di ba? Kay PBBM. Malaki ang nalugi sa mga investments niya, naipit siya sa mga investors niya na Chinese at Koreans at nawala ang monthly niya na 15 million mula sa mga Northern Luzon Pogo operators, pati monthly ni BP Sara. Ayan nawala. Sobrang nasaktan si Senator Amy kasi walang respeto sa kanya si BBM dahil alam ni BBM siya ang author ng Pogo Law at hindi man lang siya kinonsulta. Walang pag-uusap, bastusan, kaya talagang bastusan na ang laban ni Senator Amy sa kapatid niya. Asawa daw ni BBM ang nakikinabang, kaya hindi inggit kay BBM ang dahilan ng galit kundi Pogo talaga. Nakakahiya lang kasi yung Pogo ang puputok sa media. Kaya galit si Senator Amy kay PBBM. The truth, 100%. That's the truth, 100%. Diyan siya kumukuha ng parte ni BP Sara monthly from the gates sa Pampanga. Ito, pinost ko to. At sa Thunderbird, sa San Fernando, La Union, at yung mga Pogo operators na galit kay BBM ay ang sinasabi na nagpopondo para matanggal si BBM para naputol na yung video. Pero by the way, at least you get the point, no? So ngayon, so syempre ito, pasabog na naman ni Pebbles to Di ba? So ang kailangan natin dito, more details pa dito sa sa mga binabanggit ni Pebbles. Oo. So, pero sa ngayon it makes sense. Di ba? Sa ngayon it makes sense. No, pero abangan natin. So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa bagong pasabog ni Pebbles. Matindi na.